So, hello guys! What's up? It's me again, si Mima Alicia nyo, at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. So, meron pong mga komento mga minamahal na nagsasabi na si Gloria Macapagal Arroyo daw, si GMA, yung nagsulat ng binabasang script ni Sara Duterte during the House of Representatives budget hearing. Pero sa akin naman, hanggat wala naman tayong legal basis, syempre hindi po tayo agad-agad magpapaniwala. Sabi ko nga sa inyo, yung channel natin ay para lamang po sa katotohanan. Pero this is my opinion sa aking nakita base sa galawan ni Sara Duterte at ni Gloria Macapagal Arroyo. So kita niyo yung picture na yan. Kita nyo, 'di ba? Si GMA at si Sara. Halatang close, no? Halatang hindi close pala, no? See? 'Di ba? Well, kung sa bagay, sino ba yung nag-fund ng early campaign na Run Sara Run? 'Di ba? Walang iba kundi si GMA. At ito din si GMA ang naging simula ng hidwaan ni House Speaker Martin Romualdez at ni Sara Duterte nung time, mga minamahal, na pinapaikot yung pagpapatalsik dito kay House Speaker Martin Romualdez. Kaya dinemote si Gloria Macapagal Arroyo from Senior Deputy Speaker, naging Deputy Speaker na lang. Kasi nalaman at napagtanto na itong si GMA ay nagpapalibot, mga minamahal, ng impeachment. Again, impeachment, pagpapatalsik dito kay House Speaker Martin Romualdez, kasi ginawa na nila yan noon kay Pantaleon Alvarez. Tapos gusto nilang ulitin dito kay House Speaker Martin Romualdez. 'Di ba? So ngayon, mga minamahal, hindi ba kayo nagtataka or hindi ba pumasok sa isip nyo na bakit yung isang tao na nanilbihan for almost a decade, 10 taon, to be exact, mga minamahal, if you will recall the history, 'di ba 10 taon na naging presidente ng bansang Pilipinas, itong si Gloria Macapagal Arroyo. Kita nyo, 'di ba? Tapos ngayon makikita nyo yung kanyang galawan, nag-aasu-asuhan. Ano yung ibig sabihin ng asu-asuhan? Sunod-sunuran. Nagiging sunod-sunuran itong si GMA kay Sara at sa mga Duterte. Hindi niyo ba napansin yun, mga minamahal? Mantakin mo, naging pangulo ka ng bansang Pilipinas at hindi kumawari, naaabot ka sa punto na parang magiging tagatahol ka na lang ng mga Duterte. GMA, ang pangit ng image mo. Well, kung sa bagay, pangit naman talaga yung ginawa niya noon. Naalala niyo yung Hello Garci? Huwag niyong kalilimutan yun, ha? So, ang ginawa niya, mga minamahal, naging ano siya, instant fighter. Naging instant defender, mga minamahal. Itong si Gloria Macapagal Arroyo, nung sinumpong na naman yung pusit tactic or delaying tactic, kung ano pa man yung tawag doon natin, na ginagawang pagiging bratinela ni Sara Duterte during taking the oath. Di ba, mga minamahal, Sara Duterte refuses to take the oath. Hindi natin alam kung ano yung napasok sa isip niya, pero sa kanyang paglalahad, hindi naman daw siya witness. Siya po ay inimbitahan as a resource person. So, ang tangi lamang daw po, mga minamahal, na nagtitake ng oath ay yung mga witness at hindi daw po resource person. Kasi according daw po sa internal rules ng House of Representatives, only the witness lamang po ang pwedeng mag-take ng oath. Tingnan nyo kung paano tayo ginagago, kung paano tayo tinatarantado ni Sara Duterte. FYI, Madam VP, yung Congress po, kahit balikan mo yung mga history, ginagawa na po nila ang pagtitake ng oath, both witnesses and resource person, para po ma-secure yung sasabihin ng dalawang yan na totoo, na accurate yung mga testimony habang sinasagawa yung legislative inquiry. Diba, ano ba yung tinitake nilang oath? To tell the truth, the whole truth, but nothing but the truth. Ganun lang kasimple, ni-refuse mo. So doon pa lang napaghalataan na sinungaling ka. Hindi ka marunong magsalita ng totoo.
'Di ba? Simple lang naman mag-take ng oath to tell the truth, nothing but the truth, but the whole truth. Bakit doon pa lang allergic ka na sa... 'Di ba mga minamahal, pansin niyo yung pagiging allergic ni Sara Duterte nung time na magte-take ng oath kasi umupo lang. Hindi talagang nirefuse niya mga minamahal. Kaya nga sabi ko sa inyo, nakita niyo yung pambabastos ni Sara Duterte. Matagal na pong ginagawa yan ng Congress. Kahit balikan mo pa yung history ng Congress, ng Kongreso. Ginagawa na po nila yan, mga minamahal. Yung dalawang witness and resource person, pinagtitake nila bago mag-start. Pinagtitake nila ng oath bago mag-start yung legislative inquiry. Kasi para nga ma-secure natin, mga minamahal, na yung sinasabing testimony ng resource person at ng witness witness testimony is totoo, accurate, yung binibitawan nilang mga testimonya. So, ewan ko ba dito kay Sara Duterte? Tapos, ito yung hindi ko mawari. Mali na nga po yung ginawa ni Sara Duterte na hindi po siya nag-take ng oath. Kinampihan pa po ni GMA. Ano yun standard procedure yun, mga minamahal, ng legislative inquiry. Standard procedure yun, yung pagtitake ng oath. Imbis na pagalitan mo sana or pagsabihan mo na lang, ang ginawa ni GMA, mga minamahal, kinampihan niya pa. At yung pinakamasakit sa akin dito, kasi dati siyang naging presidente. Dapat sana ika-categorize nila ipaglalaban nila yung accountability, yung transparency ng public office. Kaso hindi ko makita sa kanila yun, mga minamahal. Dahil ang ginawa ni GMA, partida, naging presidente yan pero hindi man lang niya maipaglaban yung transparency and accountability ng public office na yan. Instead, pinagtanggol niya pa malala itong si Sara Duterte. Alam niyo kung ano napansin ko sa kanila? Parehas talaga silang attention seeker. Parehas sila ng ugali, mga minamahal, na attention seeker. 'Di ba? Mga papansin. Well, kung sa bagay, parehas naman talaga sila. Nagkakategorize yung kanilang mga ugali dahil si GMA at si Sara Duterte may similarity yan. Power hungry. 'Di ba? Nauulol sa kapangyarihan. Money greedy. 'Di ba? Parehas mga mukhang pera. Narcissistic. Ano pa ba yung pagkakaparas ng mga yan? Corrupt daw. May nag-comment. Di umano. 'Di ba? Kumbaga, bago kayo pumunta doon sa HOR, sa House of Representative Budget Hearing, nagsabwatan na kayo? Sa mga sasabihin ninyo, sa mga gagawin ninyo? Well, kung sa bagay, yung kanilang mga polisiya nga, parehas din Parehas silang pro-China. 'Di ba? Itong si GMA, trying to be relevant yan, mga minamahal. Kaya, alam nyo, meron din akong napansin. Siguro si GMA, yung naging mitya ng hidwaan ng Marcoses at ng mga Duterte para ma-uplift yung sarili niya, para siya yung maging spot. I don't know in my own analysis, parang ang ginawa ni GMA, pinagsalpok niya yung Marcos at yung Duterte para maging trying to be relevant siyang tao. Mga minamahal, nako! Pwede yung yung analysis ko na yan, mga minamahal, na ginawa niya, pinagsalpok niya yung dalawa, pinag-away niya yung Marcos at Duterte. Hayaan nyo na yan si dating Pangulong Duterte kasi anti-Marcos na yan. Pero ito si Sara, naniniwala ako, mga minamahal, na kahit papaano, minahal din naman ni Sara Duterte itong si PBBM. Pero dahil nga sa influence ni Gloria Macapagal Arroyo at sa pagsasama-sama niya kay GMA, ganito na yung napasok sa kanyang isip, bulok na. Sabi ko nga sa inyo, mga minamahal, ang prutas, hindi yan nabubulok kung hindi mo samahan ng isang bulok. 'Di ba? Nabubulok ang isang prutas kapag sinamahan mo ng bulok at kusayang nalalaglag. So, ganyan yung nangyari kay Sara Duterte. Kung hindi ka sana sumama sa bulok, hindi ka malalaglag. Kaso sumama ka sa bulok, tingnan mo ngayon, lahat kayo bulok na. 'Di ba? Hindi niyo ba napansin yung political game plan tactics ni Gloria Macapagal Arroyo? Hindi niyo ba napansin yun? Na parang kahit saan anggulo, gusto niyang maging relevant palagi. Trying to be relevant. So, ang ginagawa niya, tingnan niyo ngayon, pinagsalpok niya. Yan yung nakikita ko, mga minamahal. Pinagsalpok niya itong dalawang to at nag-aastang puppeteers.
puppeteers itong si GMA dito sa mga Duterte. My God, nakakahiya. Parang nagiging bodyguard na nagiging, hindi ko alam kung nag-aastang lawyer ka dito kay Sara Duterte. I don't know. Pero yung nakikita ko, mukha kang puppet sa mga Duterte. Hindi ka ba nahiya nun, GMA? Hindi, ako yung nagtatanong lang ha. Hindi ka ba nahiya nun? Na biruin mo, presidente ka? Tapos, ganito-ganito, makikita ka namin na nagiging puppet ka lamang ng isang bratinelang spoiled brat na anak ni former President Duterte na walang alam at hindi niya kayang mag-impromptu speech. Kasi yan yung weakness si Sara Duterte, mga minamahal eh. Sino si Sara kung wala yung script? Diba? Sino si Sara Duterte kung wala yung kanyang mga coaches? Sino si Sara Duterte kapag wala yung mga nagtuturo sa kanya? Diba hindi niya nga kayang sumagot ng derechahan? Hindi niya kayang sumagot ng impromptu, mga minamahal. Kasi pag tinanong mo siya ng impromptu or derechahan, mga minamahal, iba-iba yung nagiging sagot niya. Diba? Pag wala yung kanyang mga coaches, iba yung nagiging sagot niya. So, bago dapat maganap yung hearing na yan, kailangan pag-aralan agad. Pag-aralan muna ni Sara Duterte. Kasi hanggat hindi niya pinag-aaralan, nag-iiba yung lyrics. To the point na nahuhulog siya sa sarili niyang bunganga. Nilalamon siya ng sarili niyang mga sinasabi. 'Di ba? So, dapat mayroong long-time preparation itong si Sara Duterte bago pumunta sa mga hearing na yan. Kagaya kahapon, pumunta siya doon, mayroong dalang script. 'Di ba? Tapos sinabi ng mga tao ang nagsulat daw doon si GMA. Well, hindi natin alam kung si GMA ang nagsulat noon. Pero yung sa napansin ko, si GMA ay may something ba? Katulad ni Sara Duterte. 'Di ba? See? Oh my God. Anyway, yun. So, yun mga minamahal yung aking napansin. It's me again, si Mima Alicia nyo, at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. Maraming salamat, mga minamahal.